So, kinampihan at binangga ng malaking songgay. Hindi dapat siguro basahin ng tamang ano yan. Baka nga papagalitan na naman tayo ng lawlaw. Iyaw tawa ba? Binangga ng dalawang malaking sasonggay ni Mocha Uson si Miss Maharlika dahil gusto niyang kampihan ang sasonggay ni Gardens. Ngunit bakit? Kasi mga kababayan, si Mocha ay naging part nga ng Duterte administration being the ASEC, no? Ano nga yan siya, sa OWA yan siya or somewhere, right? Sa OFW thingy, no? Ganyan. And si Gades naman po ay USEC ng Department of Budget and Management. So kumbaga nagkakilala, naging malapit itong mga dambuhalang sa songkay. My God. Nakakaloka. O, sige. So, nagkasama sila, mga kababayan. Pero again, ito nga po ang red flag kaagad unang-una kay Gades. Okay, fine. Panahon ni Ngoy-Ngoy, nandyan ka na sa pwesto. And then, here comes PRRD. And then, Singiwi, ang alam ko, 4 na administrasyon daw. Baka umabot pa yan kay Gloria, no? So, butterfly indeed, si Gades. Paano kang nakakapanilbihan sa isang matinong pangulo na katulad ni PRRD and at the same time, hindi ka pinag-iinitan ng babaeng ahas at ng mga kurakot na administrasyon? Red flag, hindi ba mga kuya? Paano kang nakakapamangka sa iba't ibang ilog ng smooth sailing? Do you deliver something? Do you deliver excellent service or whatever? Kasi kaduda-duda mga kuya, kapag ka ikaw ay parte, right, ng bangag administration, right, kung nasa pwesto ka, paghihinalaan ka na. Kaya nga bumitiw si VP Sara as secretary ng DepEd. Ngayon ang DepEd mga kuya, sa pamumuno ni Angara na iintriga. Kasi parang puno rin ng anomalya ang DepEd. Sabi ko sa inyo, DPWH pa lang yung nabubulgar sa ghost projects. Sa flood control, DPWH pa lang yan. 'Di ba? Ilang departamento pa meron. So ito, sumisingaw yung mga corruption ngayon sa DepEd. Nung matapos bitiwan ni VP Sara ang posisyon na yan. So kung kayo ay secretary, ASEC, USEC, ng panahon ngayon ay kaduda-duda na kayo. Paano hindi kayo pinag-iinitan ng babaeng ahas? Kasi ang requirements ng babaeng ahas, you should deliver. Ano kaya ang i-deliver, mga kuya? Katulad ba ito ng delivery ni Zaldico? Or magdi-deliver ka lang ng excellent service sa tao? Kung excellent ang service ng mga ASEC, USEC at mga, diba, mga kawani ng mga ahensya ng gobyerno o whatever, ay bakit tad at puno ng korupsyon ang Niwi administration? Ay di ba USEC si Gades ng DBM, Department of Budget and Management? So ibig sabihin kurakot ang pera natin. Right? Kaya may nangangawalang pera. So kung talagang excellent na kanilang service, kung matino yan dahil na tumatagal, okay, maayos magtrabaho, bakit tad ng korupsyon ang Niwi admin? Ano yon? Tahimik lang. Sabi ko sa inyo. Di ba may classmate akong ganyan, binabanggit ko. O naging, hinire siya as, as one of the plantela or whatever ng isang city hall. Biglang yaman, parang hindi na nga nagtuturo, mga kuya. Nasa, city hall na lang nagtatrabaho. Okay? Yeah, I think so. Kasi wala namang yung mayamang teacher Classmate ko ngayon, apakayaman na, up and down na ang bahay, mga kababayan. So, ang sabi niya sa akin, Ate Maui, anong magagawa ko? Kapag umimik ako, binulgar ko yung nakawan, yung kurakutan ni na mayor, magugurgur ako. Kung tatahimik ako, may mapapala ako. Ay, di yun, tumahimik siya, ay yumaman pa siya. So, ibig sabihin, kung parte ka ng sindikatong gobyerno na nagpapatakbo ng Pilipinas, anong klaseng tao ka? Right? So, bakit mo pinagtatanggol mismo ko only because kaibigan mo? Don't tell me wala kang alam. Or kung may alam ka man, pare-pareho ba kayo ng hasang? Hindi lang pare-pareho ng laki ng susonggay. 4 baga ang susonggay na nagbabanggaan. Sino yung 2 pa? Well, literal na 4 kasi dalawang pares, no? Isang pares from Miss Mocha, isang pares from Gades, so 4 na pirasong susonggay na yung mga kababayan. 2 pares, pero 4 na piraso. Tama ba? Pero may mga pag-uusapan pa tayo mamayang susonggay, mga kababayan. Wait lang. Pero itong iringan ni Miss Maharlika at saka ni
ni Mocha ay matagal na. Kaya nga naman kinampihan nila si Goddess eh. Nakahanap sila ng dahilan para batikusin si Mother Dragon. Okay? Pero tahimik lang yung mga yan eh. Paminsan-minsan pumipitik, lalo na si Banat Bay, hindi ba? Oh, kasi against na against sila kay Miss Mocha. Hindi nga yata sila umiimik patungkol kay Dean Chase eh. Right? Itong pasabog. Di ba anti-Marcos yan sina Mocha tsaka sina Banat Bay? Pero hindi sila masyadong ngayon kaya nga Banat yung pangalan ni Byron Cristobal. Di ba Byron Cristobal ang totoong pangalan ni Banat Bay? O alam niyo ba yun? Alam niyo na matatagal na. Kaya tinawag siyang Banat. Kapag mali, babanatan. Kapag ganun yung pautot nila, di ba? Kapag mali, babanatan. Kapag mabuti, pupurihin tingi-tingi. Parang ganun, di ba? Yung kanilang pautot slogan. Oh, something hahangaan, no? Parang ganun. Oh. Pinag-uusapan ba nila itong jugjugan trip ng magjowa? At hindi lang yata jugjugan. Aminado naman yung kapatid ni Ngiwi na polvoronic yan eh. Nagdodoroga yan eh. Oh. So parang hindi nila masyadong binavlog or whatever. Kasi nga, si Dean Chase is identified to be Mocha's ally, hindi ba? And I think, baka nga umaatake rin sila kay Spokes Harry Roque. Alam niyo yung narrative, mga kababayan, ng mga anti-Maharlika and anti-Spokes Harry Roque, na isinisisi pa nila kay Spokes at kay Mother Dragon ang pagkakakulong ni PRRD. Kung hindi raw nila nilabas ang Polvoron video, hindi raw pag-iinitan si Tatay Digong, gaano ka matino pa ba yung mga yan? Ano sila no? Parang nanggagaslight or something. Mga ganong tipo. Alam niyo, marami akong ikikwento sa inyo na patungkol sa naging treatment sa akin ni na Banat Bay at ni na Miss Mocha, or kung paano ko silang nakilatis without me being observant actually eh. No? Hindi naman ako kasi yung tipong babantayan ko ang kilos mo at 'di ba? Talagang susubaybayan kita or babasahin kita ng husto, hindi ko inalis ko yan talaga sa sarili ko na maging mapanghusga sa kapwa kung tutuusin. Okay, pero syempre sa dinami-rami ng mga red flags, okay, na nakikita ko, minsan hindi ko sinasadyang na natatandaan ko na, bakit ganun? What the hell? Ano ba to? Parang kaduda-duda naman tong mga to. And sa lahat po ng mga bumabatikos ngayon sa Ngiwi admin, si Mas Maharlika pa nga ang may maraming pasabog. Tama? May mas maraming ibinubulgar. From the smuggling to the Okada issue to the jugjugan to the... Ano ang naging contribution nitong mga bigatin? Literal na mabigat ang dibdib or what? Pagdating sa pagpuna sa gobyerno, parang wala naman. Okay? So, kinampihan again ni Miss Mocha si Goddess Libiran dahil di umano ay nilalait ni Miss Maharlika yung paghubad-hubad ni Goddess, pagpapakita ng katawan. Dapat nga, 'di ba, dapat disente, ganyan-ganyan. 'Di ba Miss Mocha, alam mo naman 'yan at ginawa mo rin 'yan nung ikaw ay nagkapwesto panahon ni Tatay Digong, inayos mo rin ang bihes mo. Hindi ka na masyado nagsusot ng mga revealing clothes, lagi ka na naka leather jacket, no, kahit pagkainit-init ay go ka pa rin. Kahit sa Pilipinas naka leather jacket si Miss Mocha. Oh my God. Kasi kasama ko nga yung mga yan, panahon ni Tatay Digong, mga kababayan. Anyway, let's listen to Miss Mocha sa kanyang pagtatanggol kay Goddess, and then binara din siya ni Miss Maharlika. Ano po? Okay, hold on. Here's the video, and let's listen. And maybe, I think hinimay na ni na Mahal na rin na hindi ko talaga sinadyang panoorin or umakyat sa live nila para hindi maging similar siguro yung aking pagbasa, no? Kasi tad-tad ng logical fallacies, I would have to agree with MNR, no? Kasi may nakita akong post niya na parang tad-tad ng napakaraming logical fallacies itong pagtatanggol ni Miss Mocha kay Goddess Libiran only because kaibigan niya yan at kasama niya noong panahon ni Tatay Digong, okay? So, biased. Alright? Si Miss Maharlika naman may mga experience with Miss Mocha, nagbabangayan nga yung mga yan kasi parang winawaldas daw ni na Mocha yung pera ng mga Pilipino or something. Alam mo ba Miss Mocha, ngayon ko lang to sasabihin mga kababayan ha, kasi hindi pa naman ako full-time na vlogger nung nakakasama ko na si Mocha at saka si Banat Bay, no? I used to do my makeup gig
those nung earlier years ko ng pagba-vlog mga kababayan, pre-pandemic pa, kasi kaya ko pang pumasok sa salon noon, ano, kasi nga hindi pa pandemic. Working student nga po ako mga kababayan since nung 2016, kasi 2016 ako nag-enroll ng college. 2016 umupo si PRRD. So I was a working student, no? And naging vlogger ko, I think 2019, 2020, mga ganong panahon na, no? Pero ano ba yung point ko dito? May mga nakakausap ako, mga kababayan, na mga kliyente ko or customers ko na OFWs, okay? Kasi I was a makeup artist nga bago ako naging vlogger at naging teacher, na nagmamalaki ako syempre, di ba? Sabi ko, habang nagme-makeup na pag-uusapan, yung OFW ka, kilala ko yung yung isa sa mga ASEC ng gano'n, ng wherever that is. PCO ba si Mocha noon or whatever? And then naging OWA, di ba? Nasa OWA si Mocha. Sabi ko, kilala ko yung isa sa mga ASEC ganun-ganun. Sino? Yung si Mocha, sabi ko, kilala ko yun. Wala siyang kwenta. Ordinaryong tao yun, mga kababayan. Customer ko sa makeup. Umuwi ng Pilipinas para magpakasal, say, from Dubai, no? From Dubai din. Uwi ng Pilipinas, magpapaayos, magpapa-makeup. Umuwi lang para for wedding kasi syempre gusto nila yung kanilang yung kanilang yung kanilang whatever, momentos kineme o yung kanilang milestone ng buhay na yan ay gusto nila maatinan ng mga kamag-anak nila sa Pilipinas. So umuwi, so ako mag-aayos kasi marami akong customers na ganyan before, mga kababayan. And then mababanggit ko nga si Miss Mocha, gano'n na nakakilala ko every time, mga kababayan, na may makakausap ako na OFW, whether kaibigan ko lang or kliyente ko, sasabihin ay wala siyang kwentang asset. Or walang kwenta ang departamento. Di ba maganda ang performance no ng OWA or whatever department that was or office? Kasi si PRRD ayaw niya nang inaapi yung mga OFW, di ba? Sinusunduan nila Mocha, ganun, di ba? Ganun. Kung halimbawa nasa Middle East tapos minamaltrato ng amo, so saklolo ka agad, right? Si Mocha pupunta doon, hahabol-habol, whatever. Pero ang imik po ng mga OFWs, walang kwenta ang departamento nila. Yun agad. Nasasaktan ako for Miss Mocha noon, mga dad kuya, kasi I consider them as friends, right? Kasi I was under their wings, no? Nagsisimulang vlogger ako noon, so akay-akay nila ako. Pero again, hindi maganda ang treatment nila sa akin, mga dad kuya. Parang basura. Kasi tungaw nga ako maliit na vlogger, di ba? Hanggang ngayon, million na ang followers ni Banat Bay, both on YouTube and Facebook. Ako, sino lang baga naman ako? Iika-ikang vlogger. Okay, let's listen to Miss Mocha, mga kababayan. Nasaan na? Ang kanyang pagtatanggol kay Goddess at pakinggan natin kung meron baga talagang katuturan kanyang sinasabi. Si Yusek Goddess. Matagal na nagsisilbi sa gobyerno. Iba't ibang administrasyon na ang dinaanan. Pero iisang consistent, ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Hindi ka nariyan para siraan mo ang sarili mong pinaglilingkuran. Trabaho ang inuuna, hindi pa impress, hindi pa effort. Ang hindi katanggap-tanggap, kapag walang maibatong kasiraan sa trabaho, katawan na lang ang gagawa ng issue, may pumuna pa daw na nagsuswimsuit siya. Sandali, nasa beach yun, di ba? Ano pa ang inaasahang isuot? Gown? Filipiniana? Kapag babae ka at maayos kang tignan, lapitan ka lang, gagawan ka agad ng chismis? Pero sa personal kong karanasan, professional siya. Maayos kausap pagdating sa trabaho. Magkaiba man kami ng pananaw sa politika, pero may respeto. Ang tanong, may kaso ba? May reklamo ba sa korte? O ingay lang sa social media? Sa dami ng problemang kinakaharap ng bansa, flood control anomalies, kawalan ng trabaho, pagbagsak ng ekonomiya, ito ba talaga ang gustong iangat, panlalait sa pisikal na itsura? Hindi ba ito paglilihis ng atensyon? Kapag may mabigat na issue, personal na ataking ipapalit. Kung may ebidensya, ilabas. Kung may mali, idaan sa tamang proseso. Hindi ito inaayos ang bansa. Hindi ito pinoprotektahan ng taong bayan. Ang ginagawa lamang na ito ay siraan ng isang babaeng may prinsipyo at ginagampanan lamang kanyang trabaho. Papayag ba tayo na chismis ang pinag-uusapan habang binabaha ang bayan at nawawalan ng pera ang taong bayan? Ano sa tingin niyo? Ako si Mocha Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino.
Okay, dun pa lang sa spiel niya, yung last spiel niya, pinuna na agad siya ni ano 'no, ni mahal na Reyna Edwin Zamora. Maybe I'll open that for you mga kababayan. Hold on. Right? Kasi nakita ko yung post ni mahal na Reyna, eh. Aha. Hindi ikaw ang boses ng ordinaryong Pilipino. Parang kung ikaw ang boses ng ordinaryong Pilipino, I mean parang ano 'no, parang cliche or parang gasgas or parang ano ba ang tamang term diyan mga kababayan? Kayo nga, parang ano, etyos, parang katsaringan, no? Na you'll call yourself as the bosses ng ordinaryong Pilipino. Oh, alright, ayan o, si Mahal na Reyna. Ang haba pala na sinulat ni Mahal na Reyna. Hinimay-himay. Hindi ko na babasahin. Pero pinunan niya yung linyahan ni Mocha na ang boses ng ordinaryong Pilipino. Siguro babalikan natin to po si Mahal na Reyna mamaya pag pinakinggan na natin si Miss Marlica. Meanwhile, magre-react ako sa video niya, okay? So, wala daw logic at sablay ang defense. So, sa madaling sabi, mahina ang kukote ni Miss Mocha. Iyon ang punto ng Mahal na Reyna. Tama? Walang logic eh. Walang sense. Sablay ang defense. So pinagtanggol niya si Goddess pero parang sablay yung pagtatanggol niya. Kasi hindi naman niya naiintindihan yata, ang akala niya inaatake lang ni Miss Maharlika si Goddess dahil sa paglaladlad ng katawan. Hindi tinakal ni Miss Maharlika yung patungkol sa hindi tinakal ni Mocha, rather yung patungkol sa sinasabi ni Miss Maharlika na gusto yatang maging consultant ni Goddess ng AFP. Right? Tapos, pero binabanggit niya na may kaso ba? Wala, ganun, ano? Pero parang yun na yung response niya. Medyo maiksi nga, medyo hilaw. So, ang punto dito ng Mahal na Reyna ay hindi si Mocha boses ng ordinaryong Pilipino. Dahil kung ikaw ay katulad ng ipinagmamalaki mo at ibinabandera mong ikaw ang boses ng hindi ko akalain na babatikusin ko ito si Miss Mocha. Pero at least mild pa nga ako mga kababayan. Kumbaga, in-honor ko naman kahit paano yung pinagsamahan namin in the past. Pero, of course, kung siya ay pinagtatanggol si Goddess, di ba, laban kay Miss Mocha, ay pagtatanggol ko si Miss Marlica, laban sa kanila. No? In my own little way, right? Pero I would have to agree with Mahal na Reyna, hindi ikaw ang boses ng huwag mong gamitin yan, Miss Mocha. Nakakarumi. Would you agree with me, mga kababayan? Kasi kung totoong boses ka ng ordinaryong Pilipino, at baka nabanggit naman to ni Mahal na Reyna sa kanyang sinulat, yung hinanaing ng mga Pilipino ngayon, dapat ikaw ang nagpaparating. You have 5 million, maybe more, followers on YouTube. Doon, maybe tingnan natin mamaya. On Facebook rather, and you also have a platform. Ang alam ko yung Banat by channel na yan, Mocha yan eh. Yung channel ni Banat by, parang ni-rename lang. Pakiano nga mga kababayan, paki-comment kung tama yun ang alala ko. Ang alam ko, ang YouTube channel, mas malaki talaga ang Facebook pages ni Mocha at Banat Bay. Pero itong kay Banat Bay na YouTube, ang pagkakaalam ko ay Mocha Uson YouTube channel yan. Right? Tama ba? Or maybe Mocha has her own YouTube channel. Parang ginamit niya ni Banat Bay yan eh, for monetization or something. Kasi nga, di ba, pumatok talaga siya as vlogger ng panahon ni Tatay Digong. So, millions na yung followers or lagpas 1 million na yung followers ni Banat Bay. Kapag kaganyan mga kababayan na mayroon ka ng golden plaque from YouTube, ang laki mo ng kumita niyan mga ate at kuya. Ako nga silver button, hindi ko pa makuha-kuha. Kasi nga, di ba, minamasa report ako, dami kong strike, may mga violations ako. So, nagre-request ako ng silver play button ko kasi lagpas 100k naman ang followers ko. Hindi binibigay ng YouTube! Maybe I'll try it again. Para may pagmalaki man ako nakasabi dyan sa dingding, no? Na ako ay silver vlogger or whatever. No, ako ay nakalagpas naman doon sa dami ng followers na dapat bigyan ng award or whatever, recognition ng YouTube. Kumbaga parang elementary level yun eh, no? Kasi si Banat Bay parang college level na, 1 million yung followers. But anyway, kung totoong boses ka, Miss Mocha, ng ordinaryong Pilipino, bakit hindi mo vino-voice out ang hinanaing ng mga maliliit? Ano ang hinanaing ng mga ordinaryong tao? Well, kakulangan ng oportunidad, ng trabaho, nagba-vlog ka ba patungkol dito? Meron ka bang content about job creations? Meron ka bang content sa pabahay na ipinangako naman ni Marcos Jr. na 1 million housing per year?
So 6 million bago matapos yung term niya. Maraming mga kababayan natin ngayon ang nangungupahan. Kahit ako nga nangungupahan sa Pilipinas, wala akong sariling bahay, wala akong sariling lupa, mga kababayan. So nangungupahan lang ako sa Pilipinas, no? Or at least may inuupahan ako sa Pilipinas. So ano pa? Corruption, krimen, droga. Vina-voice out mo ba yan? Bumabatikos ka ba? Sa bawat hinanaing ng mga Pilipinong ordinaryo na kahit may boses ay hindi amplified kasi maliliit lang kami. You being at least part of the previous administration and of course a public figure at saka known, no? Kilalang artist and aligned sa politics, ikaw talaga ang dapat at pwedeng maging boses namin. So, bakit hindi ka rin nananalo sa elections? Minamalas ka lang ba? Right, tumakbo na tong party list, tumakbo na rin konsehal ng Maynila. Bakit hindi nananalo? Is it because hindi mo or is it because Duterte aligned ka? Kaya ginagawa ng babaeng ahas na matalo ka sa election or what? Right? Or maybe kulang ka pa sa karisma or maybe ramdam ng mga tao na kasi kung party list yung tinakbuhan ni Miss Mocha, bakit siya natalo? Ay endorse na nga ni PRRD eh. So tama kaya mga kababayan yung mga nakakausap kong OFWs na hindi rin magandang performance ni Mocha noon? Right? As ASEC ng whatever office that was or agency for the OFWs, right? Or maybe napupurulan, mga ate at kuya, ang mga Pilipino sa utak ni Miss Marlica. Kasi dito sa vlog niya, kahit ako pa nga lang, no, kung hindi naman ako ganun ka-eksperto sa logical fallacies na katulad ng Mahal na Reyna at saka sa syllogism, pero makakapag-react ka agad ako sa mga sinabi niya. Okay? Let's listen again mga kababayan, pero this time, puputol-putulin ko para makapag-react ako. Pakinggan nyo. Si Yusek Goddess. Matagal na nagsisilbi sa gobyerno. Iba't ibang administrasyon na ang dinaanan. Pero iisang consistent, ginagampanan niya ang kanyang trabaho. Hindi ka nariyan para siraan mo ang sarili mong pinaglilingkuran. So, it means na hindi ka talaga iimik kapag may nakita kang nega. Kasi what happened to me, mga kababayan, and even Miss Maharlika, di ba? Kasi, unit team kami noong 2022. Una si Miss Maharlika ang tumiwalag. Dahil nahalata niya na ang babaeng ahas ang may control, right? Sa pamamalakad sa Pilipinas at hindi singiwi. Una siyang tumiwalag sa unit team. And then eventually, sumama na rin ako. December ako, si Miss Marlica yata, August, bumabatikos na, maybe July. Kay Ngiwi, di ba? Because nakita namin na may mali. Nag-quit kami. Wala kaming pwesto, ha? Walang nagpapasweldo sa amin. So, bakit hindi bumibitiw? Kung nakailang administrasyon na, imposibleng hindi nakikita ni Goddess yan na, teka, hindi ganito yung kay PRRD Part siya ng PRRD administration Hindi ganito kay Tatay Digong, iba ngayon, ibang sistema. Bakit hindi ka umiimik? Hindi raw niya para siraan ang sarili mong pinaglilingkuran. Hindi ang pamilya ni Ngiwi ang pinaglilingkuran ni Goddess. Kundi ang mga ordinaryong Pilipino, saan ba nanggagaling ang sweldo niyan? Di ba sa buwis natin? Buwis ng ordinaryo ang pinaglilingkuran ng mga kawani ng gobyerno, ang pinaglilingkuran ng mga nakaposisyon, either elected or appointed or whatever, ay ang ordinaryong tao. Hindi yung angka ng mga yawa. So, hindi mo sisiraan or sisirain ang tiwala na binibigay sa iyo ng taong bayan. Bakit ka nakamastang? Yun agad ang tanong ni Miss Marlica, di ba? Paano ka nagkamastang? Mamahaling sasakyan yun, milyones yun. Paano kang meron yan? Anyway, let's continue. Nga pala sige, pakinggan muna natin. Trabaho ang inuuna, hindi pa impress, hindi pa epal. Trabaho inuuna, hindi pa impress, hindi pa epal. Wala namang sinabing ganyan si Miss Marlica. Besides, itong documentary ni Miss Malad documentary, di ba? Yung kanya, binago po yung boses, ginawang baritono. So, well-edited. Tapos, dinagdagan ng mga, well-edited yung video, di ba? Paiba-iba ng graphics,
Hindi katulad, halimbawa kung nagva-vlog lang na nagsasalita lang kami, may pumapalit, no? Pinapalitan ng picture ni Goddess, ng kung ano pa mong presentation and whatnot. So, in-effort na ayusin ang komento ni Miss Mocha against Maharlika. Tama? In-effort talaga. Ang hindi katanggap-tanggap, kapag walang maibatong kasiraan sa trabaho, katawan na lang ang gagawa ng issue, may pumuna pa daw na nagsuswimsuit siya. Sandali, nasa beach yun, di ba? Ano pa ang inaasahang isuot? Gown? Filipiniana? Kapag babae ka at maayos kang tignan, lapitan ka lang, gagawan ka agad ng chismis? What? Lapitan ka lang, gagawin ka kaagad. Parang lalayo naman mga ating. Pero to be fair with Miss Mocha, hindi naman niya pinangalanan si Miss Maharlika, no? Hindi naman niya minention, right? Pero si Miss Maharlika ang unang bumabanat nga kay Goddess. Mamaya natin pupuntahan yung video ni Miss Maharlika, ha? Tapusin na natin to. Pero sa personal kong karanasan, professional siya. Maayos kausap pagdating sa trabaho. Magkaiba man kami ng pananaw sa politika, pero may respeto. Ang tanong, may kaso ba? May reklamo ba sa korte? Ayun. O ingay lang sa social media? So, parang ang dating ay pinararatangan lang ni Miss Maharlika or nag-iimbento lang siya ng fake news against Goddess. Kung talagang may ginawa si Goddess na masama, say nakikiapid na kay Bronner, kinasuhan baga. Right? May reklamo baga ang asawa. Well, pakinggan natin mamaya ang response ni Miss Maharlika, no? Sa dami ng problemang kinakaharap ng bansa, flood control So, kita nyo, ang daming presentation para hindi boring yung kanyang vlog, no? Tapos parang dinagdagan ng speed yung pananalita, right? Para mabilis yung pacing, hindi ba? Pinabilis yung script ni Miss Maharlika o yung kanyang whatever, speech or what. Para walang dull moment or hindi boring. anomalies, kawalan ng trabaho, pagbagsak ng ekonomiya, ito ba talaga ang gustong imat? Panlalait sa physical na itsura. So, nilalait lang daw ni Miss Maharlika ang itsura ni Goddess. Hindi yun ang issue ni Miss Maharlika eh. Mamaya, pakinggan natin ang side ng Mother Dragon. Ano? Pero sa dami raw ng issue, parang appeal to emotion ka agad. Right? Parang ang kulang na lang sabihin eh. Ba't hindi yun ang tutukan nyo? Bakit si Goddess ang pinuputakti nyo? Sino may utos niyan? Yun nga pala yung tono ni Ngongo, di ba? Sabi nga ni Miss Maharlika, may group chat tong mga to eh. Right? Sina Ngongo at saka yung mga alputera na yan, tsaka double agents. May group chat daw yan. So nag-uusap-usap sila na magtulungan sila sa pag-atake kay Mother Dragon, mga kababayan. Let's continue. Alright. Panlalait sa pisikal na itsura, hindi ba ito paglilihis ng atensyon? Kapag may mabigat na issue, Paglilihis ng atensyon. Mga kababayan, hindi naman pwedeng iisa lang yung topic ng mga vloggers. Mauumay ang, right? If we will continue talking about ngiwi, ay lalo pa si ngiwi, ang boring na topic niyan. Siyempre kung ano yung recent, right? Kung ano ang news, kung ano ang current, yun ang pag-uusapan. Hindi ito about paglilihis. Okay? Alam namin na ang ulo ng problema ng Pilipinas ay ang mag-asawang yan. At hindi natatapos ang 1 linggo na hindi sila pag-uusapan. O kaya lang, may nakakarating na mga, nakakausap nga ni Miss Mocha yung si Goddess daw. Right? Nasabi may cancer. Wala naman sa itsura niya may cancer. Ganun bang itsura na may cancer? Malaki ang papayo. Parang hindi naman siya nanlagas ang buhok or what, no, mga kababayan. personal na atake ipapalit. Kung may ebidensya, ilabas. Kung may mali, idaan sa tamang proseso. Kung may ebidensya ilabas, kung may mali idaan sa tamang proseso. So gusto mo magsampa ng kaso si Miss Maharlika against Goddess. What is social media for? Bakit niya kakasuhan si Goddess kung nakikiapid ba? Hindi ba dapat magkaso dyan yung asawa ni Browner? Right? Kung may ebidensya ilabas, katulad ng mga paratang kay Alpot na, di ba, na pinapakita yung putotoy ni Tatay Digong, paano na Miss Maharlika ipe-present yung evidence or ilalabas? Ano bang gusto nyong evidence? Tangible? Ano bang gusto nyo? Photos, videos? Mahihingi ba ni na Miss Maharlika yung kung ipinakita lang ng gayon? Hindi naman si Miss Maharlika matik na kumuha ng cellphone. Patingin nga ka, isend mo nga sa akin. Hindi naman ganun eh. Besides, ang evidence ay hindi lang naman yung ganyan picture, video, and audio. Right? Isa pa ring ebidensya, yung testimony ni Miss Maharlika na pinakita sa kanya, that's evidence. Kaya nga inilabas niya sa vlog. Anong klaseng evidence ang kailangan mo, Miss Mocha?
Oh. Hindi ito inaayos ang bansa. Hindi ito pinoprotektahan ng taong bayan. Ang ginagawa lamang na ito ay siraan ng isang babaeng may prinsipyo at ginagampanan lamang ang kanyang trabaho. Papayag ba tayo na chismis ang pinag-uusapan habang binabaha ang bayan? Appeal to emotion, no? Tama. Papayag ba tayong chismis na pinag-uusapan habang binabaha ang bayan at nawawala ng pera ang taong bayan? Oh, chismis na pinag-uusapan. Papayag ka ba mismo ka na impeachment ang inuuna at hindi panagutin ang mga nagnanakaw? Di ba? We apply it to the same analogy or logic, rather. Right, mga kuya? Papayag ka ba mismo ka na inuuna ang impeachment? So, anong gagawin? Paano mo pananagutin ang mga politiko, ang mga nasa pwesto na inuuna ang impeachment kesa ang ipasoli ang mga ninakaw? Imbis na gumawa ang mga mambabatas ng batas na makakatulong para umasenso ang buhay ng lahat, inuuna nila ang impeachment. Papayag ba tayo niyan? Anyway, let's continue. At nawawalan ng pera ang taong bayan? Ano sa tingin niyo? Ako si Boca Uson, ang boses ng ordinaryong Pilipino. Huwag mo nang gamitin yung linyahan na boses ng ordinaryo. Would you agree with me, mga kababayan? Parang nakakarumi yung gano'n ng boses ako ng ordinaryong Pilipino. That's what Taning was saying before. Di ba si Taning ganyan ang linyahan, mismo ka? Kaya nga nagkaaway kayo na Taning. Ang sabi ni Taning, ako ang DH ng mga DH. Ang alipin daw ng mga OFWs. Tapos nilalapitan ng OFWs para magpasaklolo tumingin ng tulong kay Taning. Iniisnab ni Taning. What a joke! So, what do you think, mga kababayan? Nakumbinsi ba kayo nitong vlog ni Miss Mocha na mali ang ginawa ni Miss Maharlika laban kay Goddess? Tama ba ang pagkampi ni Miss Mocha sa katulad niyang binihayaan ng higanting papaya? Pa-comment niya po sa comment section at panoorin ang susunod na video.